Sa wakas, magiging mas ligtas ng kalangitan ng Ukraine mula sa mga pag-atake ng ballistic missiles ng Russia. Inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa kanyang pagpupulong kay Pangulong Alarkaris ng Estonia ang ilang malalaking pagsulong. Kamakailan lang nakatanggap ang Ukraine ng karagdagang batch ng mga missile para sa mga Patriot system. Hindi rin nasayang ang pagdating sa Kyiv ng kinatawan ni Trump na si Kit Kellogg at naganap sa kabisera ang pagpupulong ng koalisyon ng mga handang kumilos. Bukod sa mga Patriot na missile, makakatanggap din ang Ukraine ng mga sistemang Crotal na may kasamang mga missile at hiwalay na mga AIM na missile. At pumayag ang Britanya at Pransya na magbigay ng lisensya para gawin sa Ukraine ng mga Storm Shadow at Scalp na missile sa Ukraine. Bukod pa rito, naglaan ang European Union ng 6 na bilyong euro para palakasin ang depensang panghimpapawid at anti-missile. Ngunit nangyayari ang lahat ng ito sa gitna ng mas madalas na pagiging target ng Germany ng mga hybrid na atake mula sa Russia. Na talaga namang hindi gusto ng Russia na hindi natatakot ang Europa sa kanila at lalo pang pinapalakas ang tulong sa Ukraine. Sa Germany ngayon, natagpuan na nila ang ikatlong drone na may pampasabog malapit sa paliparan. At ang Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz ay nangakong malapit ng pangalanan ang mga may sala sa tangkang pag-atake, kabilang na ang mga Ukrainian na eroplano sa teritoryo ng kanilang bansa. Tara, sa episode na ito, himayin natin ang magkabilang panig ng larawang ito dahil marami tayong pwedeng suriin dito. Ako si Alexei Pecci, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa video na ito kahit habang pinapanood ninyo. Kaya magsimula tayo sa pinaka-importante, mga raketa, direktang CP mula kay Zelensky. Nakatanggap kami, hindi ko na lang babanggitin kung aling bansa ng kumpirmasyon sa paglipat ng ilang sistema ng PBO Crotal at mga raketa para dito. At nakatanggap din kami ng mga raketang AIM. Napakahalaga ng mga raketang ito para sa amin, ginagamit namin ito para pabagsakin ang mga raketa ng kalaban. Pero ito ay panimula lamang sa pangunahing balita. Nakakuha ang Ukraine ng bagong batch ng mga raketang Patriot. Pero tungkol dito, hindi rin nagmadali si Zelensky na magbigay ng detalye at narito pa ang isa niyang pahayag. At kung tutuusin, hindi ko rin sasabihin kung anong bansa ang nagpadala. May dumating pang kaunting mga raketa para sa Patriot. Ilan? Hindi ko masasabi pero kaunti lang. Kailangan pa ng mas marami. At ayon sa resulta ng mismong summit ng koalisyon ng mga handang tumulong sa Kyiv, may mga partikular na pakete para sa mga rehiyon ng Ukraine na inianunsyo. Dito makikita ang isang kawili-wiling sistema. Partikular na ang Belgium at Denmark ang kumuha ng responsibilidad sa rehiyon ng Mykolaiv, na yon parang sila na ang nag-aalaga sa lugar na yon. Maglalaan sila ng pondo para sa depensa at pagpapanumbalik. Sinusuportahan naman ng Estonia ang Zhytomyr. Naglaan ng Sweden ng malaking pondo para sa paggawa ng mga Ukrainian na drone. Samantala, ang Belgium at Germany ay naganunsyo ng hiwalay na mga energy package. At gaya na napag-usapan natin kahapon, sa Oktubre o Nobyembre ay gaganapin na ang unang mga military exercises ng contingent ng koalisyon ng mga handang tumulong na maaring pumasok sa Ukraine upang tiyakin ang pagpapatupad ng tigil putukan. Sa madaling salita, ang koalisyon ng mga handang tumulong na pinangungunahan ng Pransya at United Kingdom na pinagtawanan ng lahat ay nagbubunga na ngayon ng mga resulta. Ngayon, ang pangalawa kasing halagaring balita ng araw. Lisensya para sa paggawa ng mga missile na Storm Shadow at Scalp. Noong Agosto 24, nakasundo si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya at punong ministro Andy Burnham ng Britanya na ipasa sa Ukraine ang kaukulang lisensya at ibunyag sa Ukraine ang mga lihim na karapatan. Секретные технологии. Susunod ay ang pahayag ni Zelensky. Nakakuha kami ng kumpirmasyon mula sa United Kingdom tungkol sa paggawa ng mga long-range na missile na Scalp. Bago nito, nakipag-usap kami kay Pangulong Macron, kinumpirma niya ang pag-apruba sa Scalp at ang mga lisensya. Ito isang malaking positibo at isang matibay na desisyon. Pinayagan din ng pamahalaan ng Britanya ang kumpanyang pandepensa na MBDA na ibunyag ang classified na impormasyon tungkol sa mga British na bahagi ng missile dahil ang Storm Shadow at Scalp ay gumagamit ng parehong teknolohiyang Pranses at Britaniko. Ang missile na binigyan ng lisensya ay kayang lumipad ng 550 kilometro, magdala ng 400 kilo ng pampasabog at tumagos sa mga pinatibay na posisyon ng kalaban. Hiwalay na inanunsyo ni Zelensky na sa loob ng 7 hanggang 10 araw ay magkakaroon ng schedule ng trabaho para sa anti-ballistic system na Freya. Partikular, ilalatag kung ano-anong mga pagpupulong sa mga katuwang ang nakatakda, saan eksaktong bumabagal ang proseso at kung anong kumpanya at mula saang bansa ang may mga problemang kailangang lutasin. Ito rin ang mga resulta ng pagpupulong ng koalisyon ng mga nagnanais.
At isa pang mahalagang detalye, ayon din sa resulta ng koalisyon ng mga nagnanais, kinumpirma ng Noruega ang pagpupundo ng tulong sa Ukraine na nagkakahalaga ng $9 bilyong para sa taong 2027. Ngayon, pag-usapan naman natin kung gaano nga ba ito posible sa technical na aspeto para sa Ukraine mismo na gawin ang mga Storm Shadow at Scalp na mga misil. Tinitiyak ng mga eksperto sa abyasyon na magkaiba talaga ang sitwasyon ng mga misil ng depensang panghimpapawid at ng mga Storm Shadow na misil. Sa mga kontramisil gaya ng PAC-2 o PAC-3 para sa sistemang Patriot, wala talagang karanasan at angkop na infrastruktura ang Ukraine. Ito ay mga sobrang bilis na misil na may solid fuel na makina na nangangailangan ng heat-resistant na haluang metal na kayang tiisin ng matinding overload at aktibong ulunong panggabay na radar sa hanay na milimetro. Ito ay isang napaka-komplikado at lihim na teknolohiya na ayaw ibahagi ng Amerikanong kumpanya. Kaya naman, nung pinag-uusapan ang lisensya para sa Patriot, ang tinutukoy ay mga taon bago makapagsarili ang Ukraine sa paggawa nito. Pero iba naman ang sitwasyon pagdating sa Storm Shadow. Ang totoo niyan, gumagawa na ang Ukraine ng mga cruise missile na Neptune, mayroong design bureau na Luch at pabrika ng Motor Sich na gumagawa ng mga makina. Ang Storm Shadow ay isang subsonic na missile na may karaniwang turbojet engine, composite na katawan at sistema ng paggiya gamit ang thermal imaging seeker at terrain correlation. Eksaktong ganitong teknolohiya nang ginagamit sa mga Ukrainian na missile na Neptune. Tungkol sa oras, ang pagsisimula ng malakihang assembly kung saan ang mga handang bahagi ay dinadala at binubuo na sa Ukraine ay posibleng matapos sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ngayon, ang ganap na lokal na produksyon ay maaaring umabot ng hanggang 5 taon. Kapansin-pansin din ang reaksyon ng Kremlin sa mga planong ito. Ngayon, sinabi ng press secretary ni Putin na si Dmytro Peskov na ang intelihensya ng Russia ay naghahanap na ng mga lugar kung saan maaaring gawin o buuin ang ganitong mga sandata sa Ukraine upang atakihin ang mga ito. At alam nyo, hindi talaga gusto ng Russia ang katotohanang hindi natakot ang Europa sa mga mababangis na Ruso at hindi tumigil sa pagtulong sa Ukraine. Sa halip, lalo pa nila itong pinapalakas. At dahil dito, pinapalakas ng Russia ang kanilang mga sabotahe sa buong Europa. Alam nyo, natatakot silang umatake ng direkta. Tulad ng napag-alaman natin, ang mga Ruso ay mga duwag na daga. Natatakot silang umatake ng harapan. Ngayon, nalaman natin na noong ika-14 ng Agosto, may natagpuang isa pang drone sa isang bukirin sa munisipalidad ng Kabelsketal, malapit sa paliparan ng Leipzig. At kinabukasan, mga 50 gramo ng pampasabog din ang natagpuan. Malamang na hexogen yon. Lahat ng ito, gaya ng alam nyo, ay nangyayari sa Alemanya. Ayon sa ulat ng Der Spiegel, ang drone na natagpuan ay sira at ang pampasabog ay hindi sumabog. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na maaaring 3 drone ang naroon. Para maintindihan nyo, ito ay pagpapatuloy ng kwento tungkol sa tangkang pag-atake sa eroplanong Ukrainian sa Alemanya sa paliparan ng Leipzig. Dito, ipapaalala ko ang kronolohiya. Ang unang drone na may pampasabog ay natagpuan sa loob ng paliparan noong ika-4 ng Agosto. Hindi rin gumana ang detonador nito. Natagpuan ito malapit sa eroplanong pangtransportang militar ng Ukraine. Mula mismo sa paliparan nito, isinasagawa ang paghahatid ng armas sa Ukraine. At ayon sa investigasyon, naniniwala silang ang drone ay nakalaan talaga para atakihin ang eroplanong pangtransportang militar ng Ukraine. Isa pang drone, pinaniniwala ang maaring bumangga ang drone na iyon noong gabing yon sa kargamentong eroplano ng DHL, pero hindi pa natatagpuan ng mga otoridad ang mismong drone. Ngunit may nahanap silang bahagi ng pampasabog sa bukid. Hiwalay na iniimbestigahan ng mga otoridad ang aparatong natagpuan sa bayan ng Kursdorf. Maaring ginamit ito para kontrolin ang nasabing drone. Ayon sa DHL, may natagpuang mga bakas ng pagsabog malapit sa aparato na naganap noong ika-4 ng Agosto. Halos kasabay ng paglitaw ng drone malapit sa eroplano ng Ukraine. Natagpuan nila ang antena at signal retransmitter na maaring napapalakas ng signal ng drone. Iniimbestigahan na yon ng Federal na Kagawaran ng Kriminal na Pulisya ng Alemanya sa ilalim ng pamumuno ng pangkalahatang tanggapan ng prosekusyon dahil sa hinala ng terorismo. At ngayon, inanunsyo ni Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz na may mga palatandaan na lumitaw na tumutukoy sa mga nag-organisa ng pag-atake. Ayon sa kanya, papangalanan ang mga may sala pagkatapos makumpirma ang kanilang pagkakasangkot at hindi maaaring walang maging epekto ang nangyari. Tinitingnan ng mga kinatawan ng pamahalaan ng Alemanya ang posibleng pagkakasangkot ng mismo mga ahensyang paniktik ng Russia. Ngunit may mahalagang punto rito.
Isinulat din ng pahayagang DZeit na tinitingnan ng mga investigador ang hindi bababa sa dalawang bersyon. Ito ay ang pagkakasangkot ng Russia at maging ang posibleng pag-organisa ng pag-atake ng Ukraine sa ilalim ng WAD na bandila. Sa huli, sinabi ni Friedrich Merz at ito ay CP. Walang anumang pag-atake o pananakot ang makakapigil sa pulisya. Kailangan ang tulong at suporta na ibinibigay ng Berlin sa Ukraine. Sa tingin ko, nararapat lang na maglagay tayo ng 3 tuldok dito. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe tayo sa channel, i-like ninyo ang episode na ito, at pindutin ang kampanilya para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode sa channel na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.